Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Comedy King Dolphy, bahagyang bumuti raw ang kondisyon matapos sumailalim sa dialysis. Nag-improve yung kanyang kidney, nagmulat ang kanyang mata for a while, at tumingin siya sa paligid. Mga kaibigan sa showbiz industry ni Dolphy, dinalaw ang hari ng komedya sa ospital. Panawagang gawing national artist si Dolphy, muling umigting. Sa sports, saksi. Kahit lumabas sa review ng WBO na si Manny Pacquiao ang nanalo sa laban nila ni Timothy Bradley Jr., kontrobersyal na split decision, hindi na mababawi. Masaya ako dahil lumabas yung katotohanan. Freedom from Debt Coalition, binatikos ang pagpapautang ng Pilipinas ng $1 bilyong sa International Monetary Fund. Bahagi ng apartment complex sa Maynila nasunog. Leopard na aksidenteng nahulog sa imbakan ng tubig sa India, nailigtas. At sa showbiz saksi, American Idol runner-up Jessica Sanchez, tuloy na tuloy ng dadalaw at magko-concert sa Pilipinas sa Setyembre. Bahagyang bunguti raw ang lagay ni Dolphy matapos siyang sumailalim sa dialysis, pero critical pa rin daw ang kondisyon ng Comedy King. Tuloy naman ang pagbisita sa ospital ng malalapit na kaibigan ni Dolphy. Live mula sa Makati Medical Center, saksi si Ivan Mayrina. Ivan. Igan Rhea, naniniwala ang pamilya Quizon na nagbubunga ang pagbuhos ng panalangin para sa Comedy King at sa nakalipas sa 24 oras, ayon sa kanila, ay bahagya raw bumuti ang lagay ni Dolphy bagamat nananatili pa rin kritikal ang kanyang kondisyon. Sumailalim na ngayong araw sa dialysis si Comedy King Dolphy at ayon sa kanyang mga anak, ipagpapatuloy raw nila ito hanggat kaya ng katawan ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa dialysis nabawasan daw ang banta ng organ failure kay Dolphy at nalinis din ang ilang toxin sa kanyang katawan na nakaapekto sa nangihina niyang bato o kidney. Buong araw ring naging stable ang vital signs ng batikang aktor. Nagmulat ang kanyang mata for a while at tumingin siya sa paligid. At maganda lang doon, syempre natuwa ang mga kapatid ko, kaming lahat, dahil alam namin na nadidinig niya kami yung time na yan. Yung konting time na yon na nagmulat siya ng mata, marami sa amin nag-iyakan kasi naiiyak kami sa tuwa. Pero nananatiling kritikal ang lagay ni Dolphy. Mababa pa rin ang kanyang platelet count at may hemorrhaging o pagdurugo sa loob ng katawan. Hindi pa matukoy ang sanhi nito. He's still positive for hemorrhaging. So merong bleeding sa loob na inaalam namin kung saan nagagaling ang bleeding na to. Somehow, nagkaroon ng hoping family namin sa pag-administer ng dialysis. So nakapag-desisyon ng pamilya na ituloy lang ang dialysis for the next kung hanggang kailan kaya. And then hopefully na mag-improve talaga ang kondisyon ng father namin. Tuloy naman ang pagdalaw ng mga bisita buong maghapon kabilang sina superstar Nora Honor, Carmi Martin at Liz Alindogan na minsang nakapareha ni Dolphy. Ngayong gabi naman bumisita ang singer-composer na si Anthony Castello na masama rin daw ang loob sa hindi pa rin pagtanghal sa Comedy King bilang national artist. Pagkapwa natin Filipino artist, iintayin pa nating mamatay bago natin bigyan ng acknowledgement at recognition. Isa sa mga bumisita sa Comedy King ngayong gabi ay ang Akap Bata Party List, isang grupong nagsusulong ng child rights and child welfare. Kabilang sila sa grupo nagtutulak na mahirang si Dolphy bilang national artist. Maliban dito, kinikilala rin nila ang pagiging children and youth advocate ni Dolphy sa pamamagitan ng Dolphy Aid Foundation na naggawad ng scholarship sa mga mahihirap na mag-aaral. Dinalhan nila ng bulaklak na tinanggap naman ng mga anak ni Dolphy. At live mula dito sa Makati, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagpapasalamat ng pamilya Quizon sa mga atletang nag-donate ng dugo para kay Comedy King Dolphy. Hindi raw pinanghihinaan ng loob ang mga anak ni Dolphy, lalo't ayon mismo sa mga doktor. Kakaibang lakas daw ang pinapakita ng batikang aktor. Saksi si Lar Santiago.
Ngayong hinaharap ng kanilang amang si Dolphy ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Hindi lang mga dasal ng mga nagmamahal sa Comedy King ang ipinagpapasalamat ng pamilya Quizon. Kahapon, ilang atleta raw ang nag-donate ng dugo para sa batikang aktor para maibsan ang komplikasyon sa bato ng sobra-sobrang toxin na bunga ng mahabang paggamot sa kanya. Ang regalong ito na maituturing daw na pandugtong sa buhay ng kanilang ama, hindi raw matutumbasan ng anumang halaga. Thank you pala dun sa nag-donate, mga boxers ng Elorde Gym. Kaya medyo malakas-lakas din yung dugo siguro. So sana makatulong yan. Ang dasal nila, bumalik ang sigla ng Padre de Pamilya tulad noong huli ko siyang bisitahin nitong June 3, ilang araw bago siya dalhin sa ospital. Sinalubong niya ako noon ng ngiti. Kinumusta niya sa akin ang iba pang kasamahan sa showbiz na hindi na raw niya nakikita. At sa ilang punto, kumanta pa siya ng ilang awiting sumikat noong dekada 80. Nung hapon na yun, kumain pa siya ng chicharong baboy. Matapos ang ilang araw, ang anak na si Rolly naman ang bumisita kay Dolphy. Nagpaalam ako sa kanya, sabihan ko siyang I love you, inunahan niya pa akong magsalita ng I love you. Yung pala yung last na pag-usap namin and yung huling sinabi niya sa akin I love you. Sa ngayon, bagamat di pang muling nakapagsasalita si Dolphy, tuloy ang pagkukwento sa kanya ng mga anak. Tulad halimbawa ng NBA Finals na gustong-gusto raw niyang tutukan noon. Nararamdaman ko dun sa movement niya na he wanted to reach out and hug me. Sabi ko pa nga, I wish na we taught you like sign language if we only knew this would happen. Ayon sa mga doktor, may kakaibang lakas daw na ipinapakita si Dolphy, kaya silang mga anak ay hindi rin daw pinanghihinaan. So far, yung ibang vital organs naman, maganda yung function. Sabi nga ng doctor, daddy ko daw, lakas ng heart talaga eh. Parang there were times na parang yung heart pa yung bumubuhay. Ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Muli namang umigting ang panawagang gawing national artist si Dolphy na huling na-nominate noong 2009. Ang ilang tagahanga, binalikan naman ang pinakatumatak na karakter ng hari ng komedya, si John Puruntong. Saksi si JP Soriano. Sumikap ka para umunlad ang buhay mo. Hindi yung umaasa ka sa ano. Sitira! Tulad ng maraming Pilipino, ang ninyang ito ang pinakatumatak kay Nanay Marites. Sa halos 2 dekadang pagpapalabas sa telebisyon at maging sa big screen ng John and Marcia, sitcom na sumasailalim sa buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Isang tanong lang. Ano? Sa taba ba nyo yan kung naliligo kayo, gaano katagal bago mabasa ang paa nyo? Huta! Tara mga hutas! Lima ko! At kapag ibinilang pa ang mahigit 200 pelikula at iba pang proyekto ni Dolphy, may duda pa raw bang dapat ng hiranging national artist ang Comedy King? Kakatawa siya talaga kahit payat na payat siya. Ang ganda-ganda naman. Taong 2009, nang huling manominate sa pagiging National Artist for Film si Rodolfo V. Quizon o Dolphy. Nakaabot sa pangalawang deliberasyon ang Comedy King pero hindi na sa huli at ikatlo matapos kulangin ang boto niya mula sa mga hurado na mga eksperto sa larangan ng sining at pelikula. There are 21 judges, peers. So, siguro ang vote niya is below 10. Kasi if you're voted 11 up, you're included in the list. Kada 3 taon ang nominasyon para sa National Artist at dahil sakto diyan ang taong ito, may ilang grupong nagsusulong na maisama sa listahan si Mang Dolphy. Para sa direktor na si Bebeth Ortesa na sumulat ng libro tungkol sa buhay ng Comedy King at iba pang kasama sa trabaho, matagal lang dapat naging national artist si Dolphy. Siya ang tumatayong ama ng lahat ng mga komedyante ngayon. The man deserves to be a national artist. He's bridged certain gaps in the performing history of the country, from the stage show to radio to television to film. Parang late na dapat nga nabigyan na hindi kung kailan ganyan na, tsaka pa sana yung conscious pa siya. Una nang kinilala ng Malacanang ang galing at kontrobersyon ni Dolphy, hindi lang sa showbiz kundi sa lipunan.
nang gawaran siya ng Golden Heart Award with the rank of Grand Color. Pangalawa pa lang si Dolphy sa nabigyan nito na siyang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo sa isang pribadong mamamayan. Maraming salamat, Presidente Doyle, para sa corazon aquino. O ako, Aquino. Maraming salamat po. At talagang tumaba ang puso ko rito. Hindi lang ako, buong pamilya ko, mga kaibigan ko, nandiyan pa yung mag-asawang Gomez. Lahat sa inyo, maraming salamat. Higit sa lahat sa Presidente po, sapagkat ngayon lang ako nakatanggap na ganitong award. Dalawa lang pala kami. Si Helen sa ako lang. Maraming salamat. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.